Ayon kay Ako Bicol Representative Alfredo Garbin Jr., bumaba sa 90/60 ang blood pressure ni dating House Appropriations Chair Zaldico. Dahilan kung bakit pinayuhan ito ng doktor na manatili sa Amerika para sa extensive check-up. Aniya, when I talked to him yesterday, sabi niya yung doktor niya found out na 90/60. And the doctor said, we need an extensive check-up. Since February ho, alis siya ng alis papuntang Singapore, papunta sa Amerika, series of check-ups. Di naman ho sinasabi niyang hindi siya uuwi, but as of yet, hindi pa natin alam kung kailan makakauwi. Wow! Kapag iimbestigahan, bumaba ang blood pressure. Subukan mo kayang umuwi ng Pilipinas nang tumaas ang iyong BP. Samantala naniniwala si Ms. Crisette Laureta Chu na itong si Sara Diskaya ay magiging Janet Napoles 2.0. Siya ang sasalo ng lahat ng mga ginawang anomalya at korupsyon ng mga kongresista. Wala tayong magagawa dyan. Ayun! Kumuha ang itlog! Ayun! Kumuha ang itlog! Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Boom! Yun guys, magandang araw sa inyo muli. Ako si Boy Sargin sa membro ng Manators Vloggers. Bang bang! Yun, napakagandang balita mga babae, no? Si Zaldico inatake na sa puso! Nako mga kababayan, naglo-low blood itong si Zaldico. Nako, bakit ba nagiging low blood mga kababayan? Itong mga taong ganre. Ibig sabihin niya hindi siya nakakatulog. Wala nang tulog kasi mga babae, subukan mo mag-try na hindi ka matulog, low blood ka. Pero pag ikaw naman na sobra ka sa tulog, magiging high blood ka. So ibig sabihin, low blood itong si Zaldico. So punta ng iba-ibang bansa. Ngayon nag-stay na sa Amerika. Nako. Susunod naman na mababalita natin yan, inatake na, inatuluyan na. Sino, mag-comment nga kayo. Mas gusto niyo ba siyang pumanaw na? Naku po. Mas maganda na lang, kaso hindi mo pagbabayaran yan eh. Sa iisang buhay mo, sa daming mga taong naghirap at mga nagurgur din dahil sa baha, kulang pa ang buhay ni Zaldico. Tapos nakita niyo mga babayan yung binabaha, iisa pa lang yan, napakarami na ho, naging swimming pool na po ang Pilipinas. Kung saan nakapaikot ang mga flood control na mga ghost project. Nakita niyo naman yan dati, nakita niyo sa social media. Itong si BBM nagpunta po sa isang lugar na sinabi niya ay dapat may nakatayo dito na blood control. Kahit isa pong simento, isang hollow block, wala. Ay ang sinabi niya doon, pagkaalam ko nasa 200 million na halaga ng flood control. Doon ang puro ang mga nakalagay, yung mga damo, walang flood control mga kababayan. Napakalupit. Ibang klase talaga sa panahon na ito. At syempre, yun na nga, nakakalungkot at nakakainis, no? Sa kabila po ng lahat ng nangyayari, pinababayaan nila itong si Zaldico na nandun sa ibang bansa. Bring him home, Zaldico, bring him home. I-bring home na yan, bring home. Sagutin mo. Naku, kawawa naman si Diskaya, yung magkasawang Diskaya. Magiging susunod to na Napoles, na makukulong din ng mga 50 years o 60 years o 100 years. Kaso, sa kabila ng lahat mga babayan, dapat hindi lang po ang mga kontraktor ang makukulong tulad ng Diskaya. 'Di ba, yung Napoles 2.0 nako, magiging ang usap-usapan itong Diskaya is masusunod na Napoles 2.0. Kasi nga sila yung pansangga ng mga nanguna. Siyempre, alam nyo naman sila Zaldico, 'di ba? Bigla na lang nagkasakit. Bigla na lang mga nagkakawalaan. Meron pang isang vlog na yung ibang mga congressman ay mga tumakas ng ibang bansa. Umano pero wala pa naman sila mga kaso. Pero sabi naman ni Senator Marcoleta, pwede naman silang lumabas ng bansa basta babalik sila. 'Di ba?
Kaso baka Senator Marcoleta, yung paglabas-labas ng mga yan ay hindi na bumalik. Sa bagay, napakarami na ho nilang pera, tapos papahupain lang nila yung issue, tapos babalik. Nako, wag nating papayagan yan mga babayan. Dapat ngayon pa lang, bawal nang magsipaglabas ng ibang bansa ang mga iniimbestigahan or mga nakapila sa hearing. Dapat gayon. Nako, tulad niyan, may sariling eroplano si Saldico. Anytime yan, pwedeng umuwi ng Pilipinas. Kunyari, namimiss niya lang yung Pilipinas, uuwi yan, isang lapag lang. Kaso, hindi mo maaano mo yan sa airport kasi may sariling eroplano. Pakpay tayo dito. At nakita niyo mga babayan, yung isang pamilya, no, napakadaming mga grocery, tindahan yan Kita niyo yung agos, panoorin niyo yung full video, nasa bandang huli ng ating video. Yung agos sa harap ng bahay nila, grabe, no? Halos malulubog na yung tao, tapos yung mga paninda nila nagkasira-sira, yung rep, sira na yon, yung mga itlog, yung mga paninda nila na hindi pwedeng mabasa, nabasa. Ang sabi nung isang nanay, bayaan mo na yan, wala na tayong magagawa dyan. Biruin mo, yung sakit sa puso na makikita mo yung mga ganyang video, no, na alam naman natin kung sino talaga ang may kasalanan, dapat talagang managot kasi napakarami hong mga kababayan natin na mabababang lugar na talagang apektado po ng baha. Konting ulan lang, wala pang isang oras, wala na, lulubog na yung bahay nila. Wala pang isang oras, yung kanilang sasakyan pag inabutan sa daan ay talagang aanurin na, no? Napakalaki po ng gastos. Kaya ang sabi nga po ng iba ay wag na tayo mag-tax kasi dapat ayusin muna ang mga problema sa mga taxes na yan na nauubos po ng mga demonyo. Grabe, no? Ay dapat talaga mga babayan, ito wag na kayo maging wag na tayo maging bobo. Straight to the point na po tayo. Itong darating na 2028, wag na po natin paupuin yung mga demonyo, okay? Ayan na naman tayo magbibigay na naman ng akap yung mga demonyo. Di ba? Magkakaroon ng akap, may aik na naman. Ayan, di ba? Mag-eleksyon. Mamimigay na naman sila sa inyo mga barangay, 3,000, 5,000. Wala na. Kukurakutin ulit nila yung mga naibigay nila sa inyo. Ngayon, tayo naman mga tanga, naku, napakabait naman ito. Namimigay ng 3,000, 5,000, 15,000, 20,000. Kung ilan kayo sa pamilya, ayun ang nangyayari. Damay-damay ho ang lahat ng mga Pilipino sa mga ginagawa ng mga yan. Tayo ho, yung mga tumanggap dati, alam nyo na po kung sino po kayo, kayong mga tumanggap ng mga lagay-lagay na yan para iboto sila, kasalanan nyo ho yan. Isa ho kayo sa dahilan kung bakit binabaha ang Pilipinas. Makonsensya naman ho kayo susunod. Kita nyo, yung isang vlog natin, kung mapapanood nyo, panoorin nyo, bago ito, tapos yung isa pa. Yung mga pare at mga obispo po ay nagsalita na. Pinapakiusap nila na dapat daw talaga bumalik na ang Duterte kasi maganda ang Pilipinas nung panahon ni Duterte. Itong si Auntie Claire, gawa ng fake news. Yan, kalabanin mo yung mga pare. Sila na nga nagsabi, no, na ang Duterte ang napakagandang namuno, pinamunuan ng Pilipinas. Dahil noon, panahon noon, pati pulis, kahit ano man ay mga takot. Ngayon wala na Sabi ng ng obispo. Ngayon wala na. Talamak ang korupsyon at talamak ang nakawan. Kaya mas maganda pa rin ang Duterte. Yan po, napapanood nyo lang at nire-reactionan lang ho natin yan. Sila na hong mga matataas sa lipunan ang mga nagsasalita na at pinapatunayan po yan ng mga mas marami pang mga Pilipino. Hindi lang po dito sa bansa natin sa Pilipinas, pati sa ibang bansa na kung saan meron tayo mga babayan na mga OFWs na nung nandun daw sila sa abroad at si Tatay Digong ang namumuno sa Pilipinas, yung kanilang pamilya ay hindi po sila nag-aalala. At ay hindi po sila yung parang yung iba hindi nakakatulog, baka ano mangyari sa aking anak, sa asawa ko, naiwan ko dyan kasi maraming kawatan. Ngayon, wala na, nag-aalala lang po sila. Dati, talagang tahimik sila. Dati, nung panahon ng Tatay Digong, sa mga totoong nagmamahal kay Tatay Digong, sinasabi nila, mas maganda, talagang ubusin talaga yung mga demonyo. Sa kabila nun, na pag-ubo sa mga demonyong mga kawatan, naging dahilan po si Tatay Digong ay kidnapin. Sa kabila ng mas magandang pamamalakad niya na talagang gusto niya na mas tahimik na bansa, ay syempre meron pa rin po magiging kalaban sa mga ganyan, no? Tulad niyan, pati yung mga drug lord, yung mga gumagawa nagnanakaw ng kaban ng Pilipinas, galit po talaga sa kanya dahil hindi po sila makakapagnakaw pag ang Duterte po ang nakaupo. Yun po yung pinakamalupit doon. Kaya yan, napagkaisahan. Kaya ngayon mga kababayan, no, nakikiusap po kami sa inyo mga DDS na sana itong darating ng mga eleksyon magkaisa tayo, walang tigilan to.
Oo, kakalampagin po namin kayong lahat, kayong mga mahilig tumanggap ng mga lagay. O ayan, dahil sa mga pagtanggap nyo, binawi rin ng mga demonyo yung mga inabot nila sa inyo. Oo, ipag-abot nyo, syempre, sabihin ng mga sa usap niyan, sa utak nila, ang tanga mo naman, boy, tumanggap ka ng 10,000, 5,000, wag ka mag-alala, babawiin ko rin yan sa mga tax nyo. Yung mga proyekto na ibibigay sa amin ng gobyerno, yung mga binigay namin sa inyo, nanakawin din namin. O, di ba? Yan ang totoong nangyari. Grabe, no? Tapos ngayon, ito pa, isang balita pa. Kung mapapanood nyo yung full video, kung ayaw mo panoorin ng full video, ikukwento ko na lang. Ito nga pa lang si tawag dito. Yung congressman na nagbalita po mga babayan na si Saldico daw ay bumaba ang dugo. Ito yung nakakausap niyan baka best friend mo yan, boss. Pinoprotektahan pa rin nila talaga si Saldico. Syempre, sa kabila ng pag hindi nila pinotektahan yan, pag umuwi yan, marami pong ikakantayan. Marami sa mga congressman, marami sa nakaupo, kunwari mga naghihiring-hiring lang mga yan, nandyan lang din sa tabi-tabi yung mga nakinabang sa pera ng bayan. Kaya hindi nila papauwiin yan mga babayan, mapapahirapan tayo dyan na para mapauwi yan. Hanggang sa kapalan na lang po ng muka. Kasi pag umuwi si Saldico at yan ay na-corner po ni Senator Marcoleta, mga babayan, maraming ikakantayan. Baka isa dyan sa mga nakuupo sa hearing na yan ay maikanta. Siyempre, meron namang messenger. Oy, Saldico, huwag kang umuwi kasi andito lang ako sa tabi ni Marcoleta. Bagay ko umuwi, pag kinanta mo ako, yari na. Kahit anong mangyari, huwag kang uuwi. Magpanggap ka na, namatay ka na, or high blood ka, o na low blood ka, wala ka ng dugo, huwag kang uuwi. Yan ang mga pinag-uusapan yun. Akala, meron akong wiretapping sa utak ko. Diba? Ayos ba mga kumare, no? At saka sa video nito mga babayan, panoorin nyo hanggang sa dulo. Meron dito mga kababayan na may sinasabi si Idol na may warrant. Yan na. Baga suspense yan kung sino ang may warrant sa may video na to. Kaya kung gusto mo bang panoorin mo. Para malaman mo kung sino ba talaga yung may warrant na hinayupak na yan. Ano ba? Wala ganun talaga. Yung mga DDS, yung mga tawag dito, yung mga tanso vlogger, grabe pa rin talaga yung kanilang pagtatanggol sa mga nangyayari. Siyempre, doon sila nagbablog yun ang pinagkakakitaan nila, yun ang content nila. Kahit alam naman nila na mali na yung kanilang pinagtatanggol, pagtatanggol pa rin nila. O kayong mga tanso vlogger, ano ba yung masasabi nyo sa may mga flood control na yan? Tama ba? Tama ba o mali? Diba? Alam ko, isa rin dyan sa mga tanso vlogger na yun ay inaanod na. Sa mga nag-ipon niya at mga napundar niya, inanod na ng baha. Diba? Isa sa mga sasakyan nila, ang inanod ng baha at ngayon ay basang-basa at sira ang makina. Diba? Oo. Wala ganun talaga yung inyong mga kahit naman sabihin namin na ngayong taon na to ang pinaka-corrupt sa buong Pilipinas. Sasabihin pa rin ng mga tanso na mga fake news ay hindi pa rin. Mas maganda pa rin ang pamamalakad ni BBM. Diba? Sa isang vlog ko, dagdagan ko, baka panoorin nyo, mas maganda. Itong si Auntie Claire po ay nag-fake news na naman mga kababayan. Siniraan na naman niya itong si Tatay Digong. Sana panoorin nyo yung mga vlog pa natin. Kung hindi mo panoorin, kukwento ko rin sa'yo. Itong si Auntie Claire, bumanat na naman ng isang vlog natin. Duterte pa rin ang kanyang inupakan. At ang napakatalinong Auntie Claire nyo, ang tanong ni Richard, okay? Ang tanong ni Richard, yung nag-i-interview sa kanya, mga babayan, ano naman, Claire, ang iyong maitutulong? Baga, kalimutan na yung mga issue na yan. Doon tayo sa mismong pinaka-issue. Sabi niya, ano ba ang magagawa mo sa Pilipinas? Abay, ang ano ba naman ang sagot mga kababayan, mga kumare ko ay yung magtanim daw, ay wag daw magsabay-sabay magtanim para daw hindi masisira yung mga pananim ng mga kababayan natin. Tingnan nyo kung gaano ka, bobo ba yan o bobo? Napakalayo ng sagot mo, Auntie Claire. Dapat ang sagot dyan. Ako na magsasagot. Yan, dito, imbestigahan natin. Dapat ganito, Auntie Claire, sagot mo Ganito, tutulong tayo sa mga investigasyon sa mga nangyayari sa flood control. Dapat merong makulong sa pagnanakaw ng kaban ng bayan kasi nakita naman natin ang mga flood control ay puro mga ghost project at kung may mga nagawa man matabang nasisira, nagkakalaglag ang mga tulay. Ganun ang sagot, Auntie Claire. Bobo ka ba o bobo ka? Kalayo ng iyong kalayo ng sagot mo, attorney ka pa naman. Abay, ang sinagot mo, yung mga pagtatanim ng mga taong bayan na mga magsasaka wag sabay-sabay. Kalayo.
Ay, nay, di napanood ka. Oo, ang tanong ho namin sa'yo, Ante Claire, ha? Oo, ang tanong ng mga kababayan natin, bobo ka ba o bobo ka? Kalayo ng sagot mo. Diyos ko. Oo. So, ganito mga babayan, panoorin nyo yung full video, ha? At huwag nyo kakalimutan sa 2028, si Vice Ganda. Ganda, Vice natin, Vice. Si Sara Duterte. Ganda, napakaganda niyan mga kababayan. Nakita na namin niya mga DDS nung nakaraan. Nakita namin niya, may vlog ako niya. Napakaganda ni Vice President. Napakaganda, may in love ka. Magiging crush mo siya pag nakita mo siya sa personal. Lalo nga, nakikita mo nga sa mga vlog natin, sa mga interview, napakaganda na di lalo kung makita mo sa personal, Diyos ko, mga puwit lang yung mga, sila Ante Claire, puwit lang ni Vice yan. Nako po. Grabe, no? So, ganito mga babayan, panoorin nyo hanggang dulo, ha? Nandun yung full video na pagsasalita ng isa sa Batikan na DDS. Ayan, panoorin natin hanggang dulo. At mapapanood nyo rin po sa bandang dulo, mga babayan, yung isang pamilya na inaagos na ng baha ang kanilang pinaghirapan, pinagpaguran para makabili ng mga paninda, mga itlog, napakadaming tray, mga grocery na nabasa na ng baha at unaanod na po sila ng nagdaragasaang baha. Diyos ko, napakasakit sa puso mga babayan. So kung nagustuhan mo itong video natin, don't forget to like. Nag-upload po tayo ng tuwing alas 10 ng umaga, tapos sa hapon alas 6 ng hapon. At kung hindi magno-notification si YouTube sa iyo, kalkalin mo lang tong ating video. Maraming salamat po sa mga kumari ko nakalike palagi sa ating video at nakasuporta at nagko-comment na napakagandang mga komento. Thank you po. At kung hindi ka pa, o yung mga kumari mo dyan sa likod, baka hindi pa yung nakasubscribe si K-Boy Sardinas, pakisubscribe naman po, no? Okay, play natin itong video. Ang ganda nito. Si Saldico, Deadpool na ba o hindi na makatulog dahil low blood? O panoorin mo na, let's go! Wow! Kapag iimbestigahan, bumabaha ang blood pressure. Subukan mo kayang umuwi ng Pilipinas nang tumaas ang iyong BP. Samantala naniniwala si Miss Crisette Laureta Chu na itong si Sara Diskaya ay magiging Janet Napoles 2.0. Siya ang sasalo ng lahat ng mga ginawang anomalya at korupsyon ng mga kongresista na ito. Don't allow our politicians to make Sara Diskaya the next Janet Napoles. Alam ng mga congressman at politiko at even ni BBM na may bloodlust tayo, na galit na tayo at di pwedeng walang managot. Alam na nilang kailangan may managot. Alam nilang gigil na ang mga Pilipino, lalo na yung mga nababaha. So they need to direct our anger towards somebody. So they're making sacrificial lambs out of Wawaw, the Diskayas, and all the contractors because they would not turn on each other. They're not going to. They have a code of omerta. So dapat tayong mga Pilipino, hindi tayo madistract. Hindi pwedeng okay na sa atin na banned forever si Wawaw or kinuha yung mga sasakyan ni Sara Diskaya. So nasaan nila nilalagay? Sino makikinabang? Our politicians are masters at optics, masters of misdirection, masters at deception. These contractors are only as good as the information they'll give us. Kung ano ang yaman ng mga Diskaya, triple pa yan ang yaman ng mga politiko na padrino nila. Do not be distracted. Do not allow our politicians to make Sara Diskaya the next Janet Napoles. Sa time ni Janet Napoles, walang nananagot na politiko. Siya lang ang kulong ng 50 plus years. Mga anak lang niya ang nawalan ng magulang at nasira ang buhay. Ang mga politiko na involved, politiko pa rin. Ang family nila, maayos pa rin. Walang nananagot na politiko. Kaya paulit-ulit lang. I don't want this for my children and grandchildren. Let us demand accountability from the right people. True, at the end of the day, yung mga contractor, ginamit lang din nila. Tapos yung mga district engineer naman, nagpasilaw din. In the first place, hindi ang contractor ang naggawa at nag-allocate ng budget ng isang project.
Hindi lalo ang contractor ang nag-award sa mga sarili nila. Ang kliyente ay DPWH. Sila ang may say sa awarding. From start budgeting, pre-qualifications ng mga bidders, tendering or bidding phase, awarding, manpower, mobilization, at execution of the projects, regular site visits or audits, and pag-release ng payment. Sa tindi ng process and procedures, kada steps niyan, lalo sa mga government projects and malalaking proyekto, paano naging ghost? The district engineer himself and the contractor alone can manipulate all this? It's a big no. Ghost projects cannot be done and manipulate by district engineers alone and contractors. So much check and balance for every steps sa procurement pa lang. What more pagdating pa sa pag-release pa ng payment? Talagang binaboy na literal at ang kaba ng bayan. Samantala isang kabubuhan ang ipinamalas ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. Kung may anomalya daw, itong si Zaldico ay magsampa daw ng kaso. Itong si Toby Tiangco, huwag daw daanin sa mga hearing. Bakit pagdating noon kay Vice President Sara, hindi na nyo sa mga hearing na yan? Bakit ngayon, hindi nyo ma-apply kay Zaldico ang ginawa nyo noon kay Vice President Sara? Panoorin natin ang buong video. Kingin na to mga to. Ngayon, alam nyo nang sabihin yan? Ano sabi nito? Kung may katotohanan man na may irregularidad, ang tamang aksyon dyan ay mag-file siya ng kaso. Sinasabihan niya si Toby Tiangco. Sinasabihan niya na kung mayroong irregularidad, mag-file si Toby Tiangco ng kaso. Pero nung kay Vice President Sara Duterte, anong ginawa ninyo? Hindi man kayo nag-file ng kaso sa regular courts eh. Anong ginawa nyo? Ikinaladkad nyo yung pangalan ng Vice President sa media at sa taong bayan. At kaya nyo siya inimpeach para mapag-usapan siya at mapag-usapan palagi sa media. Kaya kayo nag-file ng impeachment. Kaya kayo nagpadala ng articles of impeachment. Yung pala pwede naman i-file ang kaso sa regular courts, di ba? Kung mayroon talagang irregularidad at kung mayroon talagang kasalanan ng Vice President. Ngayon na kayo na ang kinakaladkad sa media, ngayon na yung mga pangalan nyo na ang mga nakabalandra sa media, sasabihin nyo kung may katotohanan na may irregularidad, ang tamang aksyon ay mag-file kayo ng kaso. Mga ulol pala kayo eh. Gusto nyo ng publicity o ayan na yung publicity ninyo. Si Toby Tiangco na yung nagsasalita, membro ninyo, kasama ninyo, alam niya yung kalakaran ninyo. Tapos ngayon sasabihin nyo mag-file ng kaso. Mga ulol, hindi kami pinanganak kahapon. Mas gusto namin na ganito ang usapan para magkalabasan talaga. Hindi yung korte-korte pa. Nung naggusto namin na mag-file na lang kayo ng kaso sa korte kay BP Sara, ayaw ninyo. Gusto nyo talaga sa hearing ninyo, sa quadcom ninyo. Mga ulol. Siyempre unahan ko si Bayot. Baka sabihin niya, yung impeachment ay impeachment case din naman. Katulad lang din ng isang case ng beer. Case din naman yun. Ang pinag-uusapan dito, Bayot ng Canada ay regular courts. Regular courts ang pinag-uusapan dito. Dahil itong mga to, hindi naman to mga impeachable officers. Hiningi namin dati na kung may problema, may irregularidad sa paggastos ng pera ng Office of the Vice President, dapat dinala sa korte. Yun dapat ang proper forum. Hindi dinala sa impeachment na isang political exercise at the same time, kinaladkad lang ang pangalan ni Vice President sa media. Ito ngayon na kinakaladkad na yung pangalan nila, nangangayaw na. At katulad sa'yo, mga bobo din ang mga ito. Sayang ang Bayot! May warrant! Ano ang masasabi ninyo sa excuse na ito ni Zaldico na bumaba daw ang kanyang blood pressure kaya't kailangan niyang manatili sa Amerika? Payo ba talaga ng doktor o sariling kagustuhan mo lang yan dahil takot na takot ka sa investigasyon? Tama na, wala na tayong magagawa dyan.
Oh, pinapatukan yan. Ayun! Kumuha ng itlog. Ayun, kumuha ng itlog. Kaya mo na, wala na tayong magagawa dyan. Dito ako kaya. Oh, pinapatukan yan. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna. Iyan, oh. Tapos, isa pa. Di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.